buhay na titigil ka ba upang isiping ano sa mundo yon? Ginawa ni Redditor Shadow Husky isa nang marinig niya ang kakaibang tunog na nagmumula sa kabeta ng kanyang mga magulang. Sumulat si Husky na lumipat lamang sa bahay na itinayo noong huling bahagi ng 50. Kapag ang batang lalaki ay lumalakad sa silid tulugan ng kanyang mga magulang, maaari mong makita ang kanyang pagmuni-muni sa salamin. Narito ang isang tao, sabi niya. Tulad ng ilang tala sa mga komento sa siyam na segundo, markahan ang isang kakaibang anino na tumatawid sa kamera. Sa totoo lang ito ay mukhang mas malabo o basura kaysa sa isang anino. Tinanong niya ang bagay na mangyaring gumawa ng ingay at sa kasamaang palad tumutugon ito. Habang ang bata ay umaatres palayo sa pintuan ay naririnig mo kung ano ang parang mga hanger na pagkadikit. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang katabing banyo na konektado sa kabeta. Habang sinusubukan niyang i-flick ang ilaw ng dosenang beses ang isang boses ng isang babae ay maririnig ng ilang sandali. Sino yon? Ano ang gusto nila? Mayroon bang espiritu na samasagi sa aparador na ito? Kung ganun, anong nangyari dito? Ay isang masamang nilalang na nakikipaglaban para sa iyong kaluluwa. Malamang iyon ang nararamdaman ng lalaking ito nang makita niyang nangyari ito sa kanyang silid kainan, sa isang mabagyo na gabi. Ipinapakita ng clip na ito ang isang lalaki na pumasok sa kanyang silid kainan na lilito na ganap na normal bawat upuan sa lugar. Pumasok siya sa kanyang labahan pagkatapos ay itinapon ang kamera sa hagdan. Lumilitaw na dapat may nangyari na dahilan upang maghanap siya sa kanyang tahanan. Sinabi niya na, "Hello, pababa ng hagdan. Mayroon bang isang tao o isang bagay doon?" Nagpasya siyang pumunta sa kanyang silong upang mag-imbestiga. Ang mga kahoy na hakbang ay hindi kapani-paniwalang. Habang papalapit siya sa ilalim ng isang nakakakilabot na raketa ay naririnig sa tumakbo siya para sa kanyang buhay lamang upang mahanap ang kanyang mga upuan sa kusina na walang katiyakan na nakasalansa ng balansing isa sa tuktok ng iba. Ang ilaw ng silid kainan ay umuuga. Ang pagbaril ay barin habang ang lalaki ay tumatawid sa silid at nakatayo na nagyayalong takot sa takot na ito. Paningin. Ang ilaw sa itaas ay patuloy na umuuga, at wala doon. Mayroong isang bagay lalo na hindi mapalagay tungkol sa pag-stack ng mga kasangkapan sa bahay ng taong ito. Bahagi ng hindi kanais-nais na iyon ay nagmula sa katotohanang walang taong pagbuo ng trabaho sa maikling panahon na wala ang lalaki. Sino sa palagay mo ang gumawa nito, o ano? Na nagsasalita ng ito ay isang video ng dalawang tao na nagsasagawa ng exorcism sa isang batang babae na malinaw na mukhang mayroong dalawang mga itlog sa plato. Ang pari ay pumutok sa isang itlog at lumilitaw itong perpektong normal. Ngunit pagkatapos ng paghuhugas ng ibang itlog sa balat ng nagmamayari na batang babae ay nabasag putik. Alin ang isang labis na kitikot-takot na pagsain. Ngunit ang mga bagay ay naging mas kakaiba habang ang batang babae ay nakaupo na may sobrang dilat na mga mata. Ang putik na siyang sanhi ng pag-iling niya at pag-twitch at hindi makita ang buong video sa YouTube dahil lalo itong nakakagambala. Sa palagay ko ang nakikita ko lamang ang bahaging ito ng pagsubok ay sapat. Ang pagsubok ay lubos na susubukan ang iyong katapangan. Ang kuha na ito ay isang pangkat ng insekto sa Cape of Good Hope sa South Africa. Isinulat ng uploader na sa panahon ng bakasyon ng aming pamilya noong 1967 ay naiparada na napunta sa isang maikling lakad paakyat sa mga bangin. Nang bumalik kami, nakita namin na ang aming sasakyan ay naging isang hotspot para sa mga higanting kuto na gawa sa kahoy. Mga sis later. Ipinapakita ng clip ang mga tambak ng mga kuto na kahoy na gumagapang sa paligid ng mga gulong ng kotse ng walang nakakakilabot na dagat ng mga insekto. Ang lahat ng coalescing sa ilalim ng sasakyan tulad ng sinabi ng uploader. Marahil naaakit sa komportable nitong komportable. Matapos makita ito, magiging matapang ka ba upang umakyat muli at umalis? Akala ko hindi. Naipost ni Redditor Chewy Bones 02, nagsusulat siya ng sa palagay ko ang aking aso ay nagkaroon ng krisis. At hindi siya nagkakamali. Ipinapakita ng video ang dalawang aso na nakatayo sa isang day sofa na nakatingin sa bintana. Ang mas malaki ay talagang nagsisimulang magpanik sa mga binti nito na tinutulak ang sofa sa sobrang layo mula sa bintana. Na nakaunat siya ng lubos na kahanga-hanga hanggang sa ganap na hindi na siya makapag-inat pa. At pamapababa sa sahig. Samantala ang isang bilang ng mga orb ay lilito sa buong pag-anod ng clip sa buong silid. Ay isang bagay sa labas ng spook ang mga aso. O ito ba ay isang bagay na paranormal sa loob? Matapos ang lahat ng mga orbs ay tiyak na tumuturo patungo sa huli. Kung maaari lamang makipag-usap ang mga asong ito at ipaalam sa amin kung ano ang tunay na sagot. Ang kalikasan ay maaaring maging isang nakakatakot na bagay.
Ang pahayag na iyon ay nakumpirma sa video na ito na naipost ng National Geographic noong Hulyo ng 2017. Inilalarawan ng National Geographic kung ano ang panunuorin mo ng napakalaking pagbaha. Mga eksena ng pagkasira at pagliligtas sa timog at gitnang China. Sa isang eksena, ang isang lalaki ay humahawak para sa mahal na buhay sa gilid ng pintuan ng garahe bilang nagngangalit ang tubig sa paligid niya. Ang tubig ay mabilis na dumadaloy lamang ng isang paa mula sa kanya habang nagtatago siya sa medyo mahinahon na tubig sa daanan. Hanggang dibdib niya ang tubig na nakapalibot sa kanya. Sa clip maaari mong makita ang isang paglitaw habang ang isang tao ay nakatayo sa tuktok ng isang gilid na may ilang lubot haba ng tela na nakatali sa baywang habang ang lalaki sa ibaba ay nakahawak ng mahigpit na kinuha. Sa pamamagitan ng mabibigat na daloy ng sa paano man pinamamahalaan nila ang lalaki mula sa tubig na hinihila siya sa kaligtasan. Tunay na isang bayani na makatipid sa isang tila nakakatakot na sitwasyon. Creators ay naipost ang video na ito sa YouTube noong Marso ng pagsulat ng 2019. Matapos ang aking kamakailang video kasama si Omar, nagpasya akong dalhin sa bahay ang kanyang mga manika na iyon. Gabi, hindi ko sila dinala sa loob ng aking tahanan, ay iniwan ko sila sa isang liblib na outback. Matapos mapanood pabalik ang video na ginawa ko kay Omar ng ilang beses na pagpasyahan kung ipakilala ang kanyang mga manika sa akin at buksan ang kamera. Ipinapakita ng video ang isang hindi nakakagulat na paggalap habang si Patty na host ay pinag-uusapan ang tungkol sa mga manika na nakikita mo ang isa sa mga ulo ng porselana na manik lumipat ng napakaliit na parang nakikinig. Siya ba? Kung siya ay gusto ba niya ang naririnig? Hindi dapat siya napunta ng buong Onchaki nang tumigil ang pag-ikot ng mga kamera upang maaari nating isipin. Tao na siya kung hindi mo pa nakasalamuha ang isang malungkot na anino. Saka hindi mo alam ang totoong takot. Isipin mong matapang ka upang harapin ito. Pagkatapos panatilihin ang panunood, ipinapakita ng footage ang isang walang laman na hagdan. Lumilitaw ang isang kabataang babae sa itaas na pababa ng pasilyo nang bigla siyang lumingon. Habang ang isang madilim na anino ay pumapasok sa hagdanan mula sa pintuan sa ibaba. Ang hindi malinaw na anino ay nawala sa manipis na hangin, ngunit pagkatapos ay lilito muli ang paglipat ng hagdan. Ang Solofedian sa mga komento ay may teorya tungkol sa mga paggalaw ng anino. Sumulat siya ng hypothetically pagsasalita ng isang multo ay maaaring walang anumang tunay na pisikal na mga limitasyon. Kaya marahil ang mga paggalaw ay hindi umaayon sa kung paano gumagalaw ang pisikal na bagay. Ngunit lumilitaw na ito ay sumisipsip ng lahat ng nakikitang mga frequency ng ilaw, kaya dapat itong kasama ng ilang uri ng mga particle. Ano sa tingin mo? Ang malamaliit na anino na multo na anino na isang bagay na nagkakahalaga ng pagsisiyasat. Post ni Kerkorts noong 2010, ang koponan ay tuklasin ang isang inabandonang bahay sa gabi kapag nag-zoom in sila sa isang sulok ng silid. Sa madilim na sulok sa likod ng iba't ibang mga sagabal ay lilito ang isang kitikot-takot na batang babae na manika. Ang nakakagambalang paningin ay sanhi ng kanilang karera mula sa hindi ba gusto mo? Sa palagay ko wala silang ibang pagpipilian. Pumultuhan na libingan na video noong Nobyembre ng 2019 na nagsusulat ng paligayang pagbabalik sa aking unang pinagpumultuhan. Nagpunta ako sa sementeryo upang makita kung ano ang maaari kong makuha kung mayroon man. Nakabaliw ang nakuha ko. Panini, sige, pinalibot mo kami sa amin, sana lang may hatid mo. Sa video na ito, ang isang lalaki ay nakatayo sa isang madilim na alleyway nang lumitaw ang isa pang lalaki sa kanan. Ang mga figure ay tila nakatayo rin sa paligid niya sa kadiliman na hindi nakikita ng kamera. Tulad ng nakikita mong hindi malinaw na mga kislap ng paggalaw. Bigla siyang nasa awa ng mga figure na ito, ngunit ang kilusan ay hindi tao ngunit tulad ng isang lakas ng bagyo. Natapon siya sa lupa at nagkakalat ang puwersa. Pagkatapos ang iba pang buong korte na lalaki sa video ay dinakip siya bago bumalik sa katabi. Gusali. Ito ay halos parang may tubig sa lupa. Habang sinusubukan ng lalaki na ilipat ang isang ripple effect, pagkatapos ay inaila siya ng kanyang mga paa ng hindi kilalang puwersa na off-camera. Ang ripple lang ay nagpapatuloy sandali bago pinunta pa rin, ngunit ang katahimikan ay maikli.
Kapag ang iba pang taong masyadong maislan sa pananamit ay bumalik sa alleyway na tinitingnan ang tanawin, bigla siyang sumugot. Bumalik sa gusali bilang isang bagay na malaki ang itinapon sa kanya. Hindi malinaw kung ito ay lugar ng isang tao o bagay. Makalipas ang ilang sandali, isang figure na nakasuot ng isang mahabang itim na kapa at isang sombrero ay ang isang window ay nabasag sa tabi nito habang umaalis ang figure. Ano sa mundo ang nangyayari dito? Anumang mga teorya? Nakaramdam ako ng pagkalugi kapag nagmumula sa isang makatuwirang paliwanag para sa mga nangyari.